Sa malamig na dalampasigan ng Pasipiko, biglang gumagalaw ang isang mahabang tubo mula sa basang buhangin. Saka lang naging malinaw, ito pala ay isang geoduck. Ito ay mollusko na nabubuhay ng malalim sa buhangin. Humihinga ito ng tubig dagat at halos hindi nakikita. Pinagkakamalan itong kakaibang nilalang. Ngunit ang geoduck ay tunay na naninirahan sa ating mga baybayin. Ang iba ay nabubuhay ng higit sa 100 taon. Patuloy silang lumalaki, umaabot sa malaking sukat. Ang siphon, ang tubong, iyon, ay mas mahaba sa kabibe nito. Kapag nasa panganib, mabilis itong naglalabas ng tubig. Ang putok na ito at paggalaw sa paghupa ay nakakakilabot. Para bang may dayuhan na lumalabas sa buhangin. Ngunit isang karaniwang filter feeder lang ito. Tinatawag itong buhay na tubo ng mga mangingisda. Ang mga siyentipiko naman ay geoduck ang tawag dito. Ang geoduck ay siksik na malambot na katawan sa maikling kabibe. Mayroon itong malaking siphon parang buhay na manggas. Sa dulo nito ay 2 butas. Ang isa ay humihigop ng tubig at ang isa naman ay naglalabas. Kulubat ang ibabaw nito na kulay beige o abo. Kadalasan mas maikli sa 20 sentimetro ang kabibe. Kaya hindi na maitago ng adult geoduck ang siphon nito. Habang buhay itong nabubuhay na bukas ang tubo. Gumagalaw ito at nakakatakot sa mga unang makakita. Kapag nagtatago ang geoduck, umiikli ang tubo. Bumababa ito sa buhangin. May iwan ng bilog na butas ng lungga. Ang geoduck ay mukhang alien dahil sa paraan nito ng paghuhukay. Ang larva ay lumulubog sa ilalim. Ang batang mollusk ay patuloy humuhukay ng mas malalim. Tanging dulo lang ng siphon ang naiiwan sa labas. Gamit ang siphon, nagsasala ang geoduck ng tubig. Humihinga ito gamit ang hasang. Kumakain din ito ng plankton ng halos hindi gumagalaw. Nagtitipid ito ng lakas. Hindi ito umaalis sa kanyang hukay sa loob ng dekada. Pinatatag ang mga pader gamit ang pinong lupa. Kaya nagiging matibay at makitid ang kanyang daanan. Kung may malapit na predator o tao, mabilis nitong binabawi ang siphon. Gumagapang ito ng mas malalim sa hukay. Mahirap hulihin ang geoduck kahit ng mga eksperto. Ang geoduck ay katutubo sa Hilagang Pasipiko. Matatagpuan ito sa Alaska, British Columbia, Washington. Minsan din sa Hilagang California. Kailangan ito ang malamig na tubig alat. Kailangan din ito ang buhangin o putik sa ilalim. Dito madaling maghukay ng malalim na lungga. Dito rin nagdadala ang tubig ng sariwang pagkain. Ang lungga ng geoduck ay lampas kalahating metro ang lalim. Mahirap abutin ng mollusko. Gumagamit sila ng water jet, tubo extractor, at mahabang pala. Ang natural na kaaway nito ay starfish, alimango, at sea otter. Ngunit mas madalas tao ang nagpapasya sa kapalaran nito. Malaki ang demand sa mollusko sa mga pamilihan ng pagkain sa Asia. Paano ito gumagana? Ang siphon ng geoduck ay nahati sa pasukan at labasan. Sa isang daanan, pumapasok ang tubig, hinuhugasan ang hasang at nagdadala ng pagkain. Sa kabila naman lumalabas ito. Sabay na humihinga at naglilinis ng tubig ang hasang ng geoduck. Ito ay parang bomba at sala na pinagsama. Ang mabagal na metabolismo at payapang pamumuhay ay tumutulong sa geoduck na makatipid ng enerhiya. At mabuhay ng lampas 1 siglo. Tinutukoy ng mga biologist ang edad ng geoduck sa pamamagitan ng growth rings sa shell. At sa iba pang paraan. Ibahagi sa komento kung ano ang mas nakakamangha sa geoduck. Ang kanilang haba ng buhay o ang itsura nila. Maraming alamat tungkol sa geoduck. Sa Asia, mahalaga ang geoduck bilang delikadesa at tinatawag itong elephant clam. Dahil dito, sa viral videos, tila ito mapanganib na halimaw. Sa totoo, ang geoduck ay isang mapayapang filter feeder. Wala itong lason o pangil. Hindi ito umaatake o nangangagat. Ang tunay na banta sa geoduck ay labis na paghuli at nakalalasong red tides. Kapag nag-ipon ng molluska ng natural na lason ng plankton, pansamantalang pinagbabawal itong kolektahin. Ang pangalang geoduck ay mula sa wika ng Lushoot seed. Tunog ito guaydak. Siyentipikong inilarawan ng species noong ika-19 na siglo. Nalaman kalaunan na matagal mabuhay ang geoduck. Kaya nagka-interes na alagaan ito. Nagpapalaki ang mga sakahan ng US at Canada. Para ito sa merkado ng China at Hapon. Para sa mga siyentipiko, mahalaga ang geoduck. Modelo ito ng mabagal na pagtanda. Indikador din ito ng kalusugan ng baybayin. Kung saan masaya ang geoduck, malinis ang tubig. Kakaiba ang hitsura nito, pero likas ito sa ating mga dagat. Pinapatunayan ng geoduck na mas matalino ang kalikasan. Higit pa sa anumang imahinasyon. Magpapakita pa kami ng kakaibang nilalang. Ito ang channel ng mga nilalang sa daigdig. Mag-subscribe para sa higit pang nakakapanindig balahibong tuklas. Paalam!